Hello, Taurus! So, welcome back sa aking channel. So, pasensya na sa matagal na pananahimik, Taurus. No? Ako ay meron lang ginawa. Inalayin ko lang yung sarili ko, no? Sa light, sa energy ng light, no? Sa emotional health, or sa time, effort, ganon. No? Pero ito, nagbabalik ako ngayon ng buo ng present, no, and upang makapaghatid ng mga gabay para sa inyo, no. Taurus, ang reading mo ngayon ay full moon in Scorpio, no. So kung ano yung mga kailangan na may clarity sa iyo, may closure, or pwedeng yung mga naghihintay para sa iyo ngayong full moon. This is also a timeless reading. Na kung kailan mo napanood tong video na ito is doon ka pa makaresonate. This is general collective reading. Iba-iba yung card, so pwedeng hindi mag-resonate sa iyo. Iba, piliin mo lang yung makaka-resonate sa iyo. So, okay. Wow. Okay, masyado kang maganda naman, no? Na dahil 10 of Cups, no? Peaceful, harmonious yung iyong buhay sa family mo, maganda yung wala ka ng ibang hinihiling, no? Malulusog, aktibo, masaya yung buhay pamilya mo, ganyan, na meron ka, no? Pero sinasabi dito ng card na mas masyado kang nakafocus doon sa family mo, okay? No? Maybe sa pagpa-provide ng magandang buhay para sa kanila, ganyan, no? Walang masama doon, Taurus, no? Doon sa pagkakaroon ng magandang buhay para sa family mo, no? Pero since shadow kasi Scorpio full moon ang team no? Clarity, closure, or karma, ganyan, no? And Scorpio kasi is in the 8th house yan, no? Yung house of dark or house of dark secrets, ganun, yung mga shadows, yan, no? Baka meron ka kasing hindi napapansin dahil sa parang nakafocus ka doon sa family, sa pagpapalago or yung kasiyahan or yung pagiging maayos ng buhay ng family mo. Maybe breadwinner ka dito, no? Nagpo-provide ka para sa family mo, Taurus, no? Kailangan mong isipin dito, Taurus, na na may ibang, hindi lang din umiikot kasi yung family, yung buhay mo sa family mo No, pwedeng tumingin ka din ng yung iyong health, no? Ganon, pwedeng maging sensitive ka sa iyong lifestyle, ganyan, or masyado ka nang nahuhook sa trabaho mo na to the point na kailangan i-provide mo lahat, wala ka ng time sa kanila, ganon, no? Sa pagbibigay na lang ng magandang buhay, no, ang focus mo, pero yung enjoyment ng personal life mo is parang wala or imbalance, no? So yun yung shadow, no? Yun yung medyo kailangan, yun nire-reveal na parang kailangan ng focus, no? Yung ibang aspect, yung ibang side. So, sinasabi dito ng iyong higher self, no, na magkaroon ka ng ng disiplina, no, ng respeto, ng structure, yung talagang alam mo kung ano yung sisimulan or yung dapat mong gawin, no, para magtuloy-tuloy itong pagbibigay mo ng magandang buhay or ng masayang buhay dun sa family mo, no? Kasi baka ang napoprovide mo lang din naman talaga sa kanila, no? May ganitong instances yung pagpo-provide lang ng mga material things, ng support system, financial support, ganyan. Pero yung time, effort, no? Hindi ka nila nakakasama palagi, ganyan, no? Or yun, dahil doon is yung kawalan ng parang respeto, no? Hindi kanila ganun nabibigyan ng worth, no? Hindi kanila ganun nabibigyan ng yung malalim na pagkakaunawa sa'yo, yung ang alam lang nila is a provider ka, pwedeng ganung aspect yung nakikita ko dito,
no? Or pwedeng, ano ka, ikaw lang is yung, masyado ka lang nakafocus sa pagtatrabaho mo, sa pamilya mo, pag-aasikaso sa kanila na meron ka namang potensyal, no? Pero dahil lang sa imbalance na nawawala yung self-worth mo, no? Dahil lang sa pag-aasikaso mo sa maybe sa mga anak mo, sa family members, no? Pero meron ka pa pala napapabayaan mo na meron ka pa palang pwedeng gawin sa sarili mo. Yung napapabayaan mo na pala na mag-ayos ka, na tumawa, yung ganon, yung simpleng hindi mo na naaalagaan yung sarili mo, ganyan, no? So yun, magkaroon ka ng disiplina para sa sarili mo, ng respeto para sa sarili mo, no? Na yung i-appreciate mo rin yung iyong sarili, no? Yung maging practical ka na hindi naman din habang buhay is nandyan yung mga anak mo or nandyan sila lagi nakasama mo, magkakaroon yun ng pamilya. So ikaw, magkaroon ka ng balanse para sa sarili mo. Bigyan mo din yung sarili mo ng ng tawag dito, ng pwedeng i-treat mo yung sarili mo, no, magpasalon ka, mag-shopping ka kahit konti ka, kumain ka sa labas, huwag mo i-deprive yung mga wants mo. Ganyan, kahit sa simpleng bagay lang, i-appreciate mo yung sarili mo, hindi naman yung puro sa pamilya mo na lang. Ganun, ito yung sinasabi ng yung soul message mo. Kasi Taurus, no, kaya nangyayari ito kasi parang yung paniniwala mo sa buhay mo, no, na yung kayamanan is yung pamilya. Well, totoo naman talaga yun kasi foundation yun ng happiness, yung family, yung love for family. Pero, yun yung paniniwala mo, no? Pero kasi isipin mo din kasi, Taurus, no, na iba-iba din kasi yung sitwasyon or pwedeng maging sitwasyon ng family mo. Katulad niyan, no, yun nga, yung pagdating sa pagkakaroon ng sarili nilang pamilya, malamang ngayon is nakikita nila na parang mahal na mahal ka nila, na-appreciate ka nila, ganun. Pero kasi meron yung stages of life may timeline yung mga tao na kailangan din nilang, meron silang pangangailangan emotionally pagdating ng panahon which is baka hindi ka maging ready pagdating ng panahon na yun na kapag sinasabi mo lang na family is love. Ganon, no? Yung foundation mo is love, no? Family is love, of course, no? Pero yung love for yourself is also i-considered mo din. Ganon, no? Yung mga ganong paniniwala mo. Kailangan lang kasi dito ng balanse, no? Balanse, Taurus, balance. Taurus. Okay, Ace of Cups. So, kailangan mo ditong i-release or kailangan mong pakawalan dito yung mga, eto kakasabi ko nga lang kanina, yung mga pagbabago, no? Kasi, parang takot ka dito no? Na what if magbago yung feelings ng family member ko or yung mga tingin sa, parang nakaka-build na kasi ikaw or kayo dito ng magandang imahe, magandang image or reputation sa inyo ng mga tao na, ay, ang ganda ng pamilya nila, no? Ganyan, no? Pero dahil kailangan yung i-maintain yun, yung imahe na yun ng pagiging magandang pamilya, ganyan, intact na pamilya, is may nasasakripisyo nga yung pwedeng yung mga may gusto ka pang gawin, ganyan, pero hindi mo magawa dahil nga para ma-maintain ninyo yung respeto sa pamilya ninyo, ganyan, no? So, mo dito, alisin mo kasi dito daw, sabi, no, ng cards, no? Cards ang nagre-reveal nito, Taurus, no? Yung sense na pagbabago, walang ibang consistent, no, o tuloy-tuloy na daloy dito sa mundo, kundi yung pagbabago. So, maging ready ka pagprepahan mo yun. Kung maybe ngayon is parang tinitingala ng tao yung nagiging role model kayo, no, whether sa financial ba yan, sa pagpapatakbo ng pamilya ninyo.
Pero hindi naman sa ina-attract mo, no, yung changes na parang bababa yung level ninyo, no, ganun, or ikaw, no. Pero yung the moment na kailangan maging ready ka sa mga pagbabago, no, Ace of Cups, no, na pwedeng anytime is mabago yung pananaw nila sa mga paniniwala mo. Kung pwede ngayon, satisfying sila sa iyo ngayon. Gustong-gusto nila yung mga paniniwala mo, yung mga pinaglalaban mo. Ganon, no, yung mga pamahiin mo sa buhay. Pamahiin talaga. No, kung ganun, kung ngayon effective ba yan sa kanila, no. Pero i-release mo yung yung thought na na forever ganyan, no. Hindi yan para ma-mental block or ma-depress or magka-anxiety. Hindi is, kundi maging prepare ka lang, what if lang, di ba? Hindi natin mape-predict yung panahon. So, yun, no? And habang ganun, di mag-isip ka, hindi lang naman yan siya mag-focus ka doon sa pagre-release mo ng mga what ifs kundi, divert mo yung sarili mo na maging productive ka paano nga kung ganun ang mangyari? Di ba dapat dapat meron na akong masasaligan na, halimbawa, potential ko, ganyan, marunong ako sa ganito, sa ganyan, di ba? Yun, no, maging creative ka. No, ito, meron ditong hand sign, no, from the universe, na nag-offer dito ng cup, emotion niya, ng bagong pagkakaabalahan mo, ng bagong focus mo, no, and love yan, love for yourself, no. The moment kasi na mag-step up ka para sa sarili mo, unahin mo yung sarili mo kung paano mo mamahalin yung sarili mo. Alam mo, Taurus, isunod-sunod na yan Dapat kasi in-align ka sa peaceful and harmonious na sitwasyon. No? Kung sana lang yan darating makikita mo, no? Basta, align ka lang, no? Na yung in peace ka, yun nga, in harmony ka, doon sa iyong emosyon, yun, no? Yun yung i-release mo, yung mga pagbabago na hindi mo gusto, no? Yun. Wow! And alam mo, tatapos tong card na to, pag matapos mong iproseso, no, magkakaroon ng bagong ikaw, no, Taurus. Yung something na mas ma-appreciate ka nung mga taong gusto mong ma-appreciate ka pa or mga taong hindi ka na-appreciate ngayon, mas malalo ka pang ma-appreciate, Taurus, no. Kasi nakaya mo yung sarili mo na kung pwedeng yun dun sa paniniwala mo is wala na yun, kupas na yun, no, outdated na yun, old-fashioned na yun pagdating ng panahon. Pero dahil ina-upgrade mo yung sarili mo, parang nagkakaroon ka ng bagong pananaw, ganun, alam mo yung bagong ikaw na lalabas is laging mapayapa, may celebration, no? Yung pwedeng puntahan ka ng mga friends mo or ng family mo para lang makita ka. Ganun yung aura na nakikita ko dito. No? Yung simpleng kahit na, alam mo yon yung makita ka lang nila is masaya na sila. Ganun yun. Yun yung sinasabi dito, Taurus, no? Ng card, no? So, yun yung reading mo for this full moon in Scorpio. No? Ikaw pa rin yung may hawak ng iyong kapalaran. No, ito isang gabay lamang. No? So, tingnan mo na lang yung next video. No? Ingat lagi and thank you. Bye!